Today, gibombahan na ang Davao International Airport 23 years ago. Asa mo aning panahon na? Unsa na kay itsura ning lugar ron? So bitaw no, dugay-dugay naman tong panghitabo. So mo to naka-decide ko no na atuon na to tong lugar. Ato ang bisitahon kay gusto na to makita kung unsa na ang itsura sa lugar karon no. Unya, o balagi ka nagdalag sakyanan lagi, wa man lagi ta nagmotor aw syempre kay duol raman ang lugar, wala looking distance lang na siya. At this rate nga naglakaw ko, total of 20 minutes lang gina siya gikan diya sa amuang balay, diya sa akong parents pa. So while raga walking ta diri sa atong video no, tubagon po na to ang pangutana nga asa man mo atong mga panahon na. So ako day atong mga panahon na no kay 5 days na ko gikan sa akong pagka-opera. I had minor surgery tapos recovering ko at that time. So 5 days after sa akong operation kay moto nahitabo ang pagpamumba diya sa Davao International Airport. So inaring panahon na no, March 4, kung matiman-an na to is katunga time is kataligsik po to siya. So nahitabo to siya around alas 5 pasado. So anang alas 5 pasado kay kataligsik na siya. So grabe gud ang timing atong panahon na no kay at the time nga gibutang na ang bomba dito, based sa mga evidence is gitiming gyud sa bomber nga kanang nagtapok ang mga tao ba kay compressed ang mga tao ato sa shed because kanang gataligsik man guto siya nya arrival area man to siya. So at that time is naapoy kanang incoming na kuan kanang eroplano, so gikan og Manila ba. So moto siya kanang daghan pud og kanang nakuha na to casualty ato 21 ang nakuha na to casualty atong panahon na. So mo na to siya ang findings no. So pagbuto atong bomba guys, perti gyud siyang kusuga gyud ang lanog niya guys kay abot gyud siya sa amua. So at that time kay kanang recovering pa man ko sa akong surgery no. So ang akong pagtuo ato kay kanang naalay buko nga nahulog sa atbang namo kay kanang atbang manggod namo sa una guys kay nana siya dako nga lubi diya dati. So nakurat gyud ko ato no kay abi gyud nako og kanang buko lang to siya nga nahulog sa scene. Nana siya ka kusog guys. Ang lanog niya is kanang murag naara sa imong tapad nga buko unya mahulog sa atop sa balay. So imagine inana siya ka kusog. Unya ang akong mama ato guys niana din siya nga unsa to siya bomba. So nakakuan gyud siya, nakadetect gyud siya nga bomba gitong nibuto. Pero sa akong pandungog ato guys is buko lang to siya nga nahulog sa atop. So inana ang akong pagdungog ato, so kusog-kusog gyud siya. And then pila ka moments ato is gyud ko nga buko ra man siguro gito siya nga nahulog kay kusog man gyud kaayo. And then taud-taud na din ato kay naana dayoy naghinilakay tapos nay nagdinaganay. Abot diri sa mo ang dinaganay guys. Imagine ang distansya anang lugar tapos padulong diri sa mo ang mismo sa among residence. Kunya at that time nga kanang nanay mga nagdinaganay, ang akong nadungog gid ato is kanang dugo, daghan og dugo, tapos naay mga instant ka namatay ato guys atong panahon na. So at that time siguro in less than 5 minutes is nagkalat na dayon ang balita atong naay daghang dugo nga nagbanaw atong kuana. So imagine nimo nga dagbanaw nga dugo kay syempre ang bomba is gibutang manggod sa lingkuranan. Ana siya gibutang sa lingkuranan tapos kung makita ninyo sa picture is bungkag gyud kay ang atop sa shed. So what more pa ka ang katong mga tao nga naglingkod ato tapad sa kuan bomba. So imagine na lang na ninyo ana. So by the way no, ang final count ato is sa casualty is 21 individuals. So luoy gid kayo kung tutuusin kay katong mga tawhana guys, igo ra gito sila nagkuan paabot sa ilang mga minahal sa kinabuhi unya inana mo itabo sila. And by the way naaday kuan na to, naaday kanang baby or 1 year old or 3 years old, basta murag toddler siguro. Moto siya ang pinaka youngest na kuan na victim. I don't know kung casualty ba siya kay wala na ko na gets kayo mga kuan ang tali no, pero moto naay ka ng toddler na victim aning pagpamumba diha sa Old Davao International Airport. Anyway, pagkadungog nako ato mga naghinilakay og mga nagdinaganay kay tungod lagi ani atong pagka marites lagi pud moadto lagi pud unta ko pero wala ni salir ang akong pagka marites atong time kay wala man kanang luya pa ko atong panahon na kay kanang gikan sa opera. So dili pa ka kuan dayon, dili pa ka maniubra dayon ba. So wala igor ako nagkuan gid ato, igor ako nigawa sa balay niya tanaw-tanaw sa mga tao. So ang mga tao ato is gapanik gid sila. Nya kay taas-taas naman nitong istorya no, niabot na dito diri sa may bungad na ining Old Davao International Airport. So kita man gid ninyo nga nagkagidlay na gid siya ana. So wala na sa itsura ba. Dati pag madto ka diri ang una dayon nimong makita kay kining statua sa durian.
nga makita ninyo diha kanang nai murag kuan diha gamayng bungtod diha o diha ninyo makita ang katong estatwa sa durian kaniadto. So sayang po ni nga area diri no kay kanang abandonado na gid siya ba. Wala na gid siya nagamit pero ang imong mapansin ani diri is daghan og truck nga naga-parking diri na murag gigamit ata ni nila as waiting area or transient area. So dati ang minuduman gid nako aning lugar ni is Bibo gid kay ni siya diri. So karon mingaw na siya, daghan na siya og kanang mga sagbot tapos kana ang makita na lang gid nimo diri kay mga truck na lang gyud nya sa kamingaw aning lugar kay kanang wala gyud nagsige kanang dul-dul sa kuha ba nga maganana o kanang vlogger shout out wala oy sabay vlogger ba uroy. On a serious note no, man-notice gid nimo nga kanang ang kahilom sa lugar bitaw. Kay syempre naman ko experience aning lugar da kung unsa ni siya kabibo sa una. Unya niya na data sa ground zero no. Kini bang portable shed nga inyo makita kaning color green, mo ni mismo ang ground zero sa katong nahitabong pagpamumba diha sa Old Davao Airport kaniadtong 2003. Mao na ni ang itsura sa lugar karon. And kung asa ko nagtindog dito mismo ni buto ang bomba. Mapansin gyud nato ang pagkamingaw sa lugar, medyo eerie siya. So sa kuha wala man ko nahadlok pero ma-feel lang gyud nimo ang kuan, ang sadness aning lugar tungod sa trahedya ba. So kani nga area diri before this was the post office or the satellite post office of the Philippine Postal Office. So before sa una 90s and early 2000s diri mi naga-send og kanang letters to and from all over the Philippines. So asa mi magpadala og sulat. So diri guys no, ito siya ang arrival area before. Itong ginagamit pa siya. Mo ni siya ang arrival area and then the departure area is tuwa dito sa Pikas na during the 90s day no, perting bibuha aning lugar. Di gyud ni mawad-an diri og mga tao ba tapos di gyud ni mawad-an og sakyanan. 24 hours ang mga tao diri. So maski og kanang gabiing dako, naagi mga vendors diri. Unya ma-remember pa nako ang tarpaulin sa Philippine Airlines og sa Grand Air, magtapad na silang duha. So kinsa pay maka-remember anang Grand Air. So naa diri sa una gina-post nila ba. So mo na no, inani kabibo ning lugar sa una niya. Karon na nakabalik ko diri, kita gyud ako kung unsa ang effect atong nahitabo nga pagbomba kay kung wala siguro po to nahitabo, di po siguro siya mabalhin, I don't know, pero mo gani siya, mo na gining itsura niya karon. So at this point no, gip-mute na ko ang among conversation ni Madam kay wala ko nakapanangid sa iyaha nga naka-record niya ang akong ginagunita na camera. So in short wala ni consent sa iyaha ang among conversation nga naka-record kay naka-on man guni akong camera tapos wala pud ko kapanangid gyud sa iyaha. Pwede ta makasuhan og wiretapping kung makita niya nga video. So for our safety and privacy ni Madam, might as well just omit the audio para safety tantanan ba niya. Happy butan tanan wala makasuhan, di ba? Sige ma'am, salamat po. To continue, so umuna ni ang departure area sa kining Old Davao International Airport niya. Sa pagpadayon na to dito sa unahan, naaday harang diri no. Kining mga harang diri guys kay mo ni ang remnants sa COVID-19 pandemic katong gihimo pa ni siya og holding area sa mga pasyente nga naay COVID. So mo to siya no niya. Kining nga area diri guys, mo ni siya ang kining kuan para sa international flights. So kaning isa ka building diri mo ni siya ang domestic. So kana siya domestic and kuan siya arrival and departure. Tapos katong sa Pikas nga building mo na to siya ang para sa mga international flights. Unya mo adto pa di ko sa unahan no kay napansin nako ang ilang flagpole, nakita nako siya nga gitubuan na gid siya og kanang daghang punong kahoy. So kana siya diha nanay flagpole diha sa unahan. O kana siya. So wala na gid siya gigamit no kani nga flagpole. Akong gitan-aw kung nabay flag dito sa ibabaw. So far wala na gid siya. So meaning wala na gid ni siya nagamit. Sayang lang siya kay kuan man gud kung tutusin man gud no kay okay pa man ang kani mga semento bitaw sa yang palibot kanang intact man. Okay man siya pero wala lang gid siya na maintain. So sayang ba? Pero I guess no nagid siguro yung mga butang diri sa kalibutan na kanang bisan unsa pa ka maayo sa kanang pagkahimo niya ba, like for example kining nga lugar once ma-abandon da gani siya is kanang dili na gid siya magamit.
So as we end our video for today, ang ako lang masulti aning lugar no kay sayang kay nawala gyud ang glory ni ining lugara. Sayang kay nay mga pangarap sa pamilya nga dili na jud makabot, ug labaw sa tanan sayang kay nay mga kinabuhi nga nakalas tungod lang sa mali na ideolohiya. So anyway, ang status aning lugara is abandoned naman gini siya. So ang hangyo nako sa mga mag-anhi diri no is respect the place and do not vandalize, kay ang inyong pagyatak-yatak aning lugara is sama ra pud sa pagyatak-yatak sa mga memories aning lugara. So salamat sa mga nagsubaybay no. Have a nice day and God bless.